The GOAT is proud. Coach Ramil, first time manood sa PBL after so many years. May issue pa. Walang pa-lights off sa finals pag creamline meron. What's up, Volleyball Nation? Welcome back to my YouTube channel. Narito ako para magbigay sa inyo ng updates tungkol sa mundo ng volleyball. Pero bago yan, don't forget to subscribe and hit the notification bell para updated ka sa aking mga videos. Si Coach Ramil De Jesus ay kilala bilang isang tactical genius at inspirational na leader sa larangan ng volleyball. Bilang head coach ng De La Salle Lady Spikers at noon ay F2 Logistics Cargo Movers, pinatunayan niya ang kanyang husay sa estratehiya at sa pagbibigay ng winning culture sa kanyang mga koponan. Maraming dating players ang naglalarawan sa kanya bilang isang father figure na hindi lamang nagtuturo ng laro kundi pati ng disiplina at tamang asal sa buhay. Sa kanyang pamumuno noon nakapag-uwi ang F2 Logistics ng 5 kampyonato, 4 na second place finishes at 2 bronze medals mula 2016 hanggang 2021 sa PSL at PBL at multiple championships sa De La Salle. Gayunman, hindi palaging nakakapag-coach si Coach Ramil sa PBL dahil sa sobrang dami ng sabay-sabay na commitments. Kadalasan, nagkakaroon ng schedule conflicts sa pagitan ng training ng La Salle, F2 Logistics. Minsan ay dahilan kung bakit nga pinili niyang mag-focus sa mas kaya niyang bigyan ng oras. Dahil dito, madalas na iniiwasan niya ang full-time coaching sa PBL o sa mga professional na liga upang hindi maapektuhan ang performance ng mga teams na matagal na niyang hinahawakan. Ito ang madalas na nagiging rason, subalit tila mas may malalim itong dahilan na nag-uugnay sa mga nasa kataas-taasan ng PBL kaya naman talagang bibihira siyang bumisita sa Premier Volleyball League at ang huli nga ay noon pang 2023 pa laban ng F2 sa bronze medal noong All-Filipino Conference. At ngayon nga ay nasilayan muli si Coach Ramil sa unang pagkakataon matapos noong 2023 sa laban sa pagitan ng Sherry Tigo at PLDT na kinabibilangan ng mga lasalista at dati niyang players. Makikita na super proud si Coach Ramil sa mga ito at masayang sinalubong ang kanyang players matapos ang epic showdown ng dalawang koponan. Samantala, hindi naman maiwasang ikumpara muli ng mga fans kung paano ang treatment ng PBL management sa mga Rebisco teams na sa tuwing magpa-finals at i-introduce na ang mga players ay may pa-lights off pa daw. Habang nitong sa PLDT versus Cherry Tigo na first time nagharap sa finals ay tila wala man lang daw pakulo ang management. Ayon sa mga komento, ang corny walang pa-dim lights. Awkward naman kasing may pa-dim lights tapos hindi puno ang venue. I think pre-season kasi mas gusto na naman kayong may gusto na naman kayo ipahiwatig sa mga ganito nyo. Creamline na naman ang may kasalanan na walang lights off this finals, tignan nyo. May nakita na akong comment na dahil hindi daw Rebisco teams ang nag-finals kaya walang pa lights off. Obsession na ang tawag dyan mga te, di pa pwedeng pre-season tournament lang ito kaya walang lights off? Legit question, bakit pag ice cream yung nasa finals may mga pa-main lights off pa while walang effect nitong finals ng PLDT at Cherry Tigo. Kanina parang sira pa yung lights ng MOA Arena, bigla-biglang nawawala sa audience na side. Hey, thank you na lang sa confetti. Kaya naman, anong masasabi niyo dito? Leave a comment below. Thank you for watching and don't forget to subscribe.